Hello, magandang gabi pong muli mga kababayan. Gusto ko pong pag-usapan natin ito saglit. Maigsi lang. Itong tungkol sa paghahain ng kaso dito sa isang vlogger na medyo parang may diferensya sa pag-iisip. Ito pong, anong tawag dito? Kapitan Dado Clemente or Clemente Dado, na kung magsalita kasi siya sa kanyang vlog, ay hindi mo maintindihan kung bakit ganito ang takbo ng kanyang pagsasalita, ganyan ang takbo ng kanyang pag-iisip. Na ito po ay isang dating military man. Kumbaga alam natin na ang isang uniform personnel, military, police, matinding training po ang pinagdaanan niyan. Training sa not only physical but yung psychological, to build a best of character. Ibig sabihin, matindi po ang disiplina dito sa mga taong ito. Yung bang, kasi magiging tagapagtanggol ka ng taong bayan, ng iyong bayan. Kaya dapat talaga dito ay matino ang utak, maayos ang karakter. Pero ito pong Clemente Dado na ito ay hindi natin maintindihan kung bakit ganito ang kanyang mindset, yung kanyang pag-iisip. Grabe siya kung magsalita, kung magbanta. Pinagbabantaan niya ang Pangulo, hindi lang basta sinisiraan, kundi matindi po ang kanyang pagbabanta na pwede nang masabihin natin na bordering, or not just bordering, kundi nakapasok na siya doon sa aspeto ng pagiging baliw. Yes, may pagka-baliw or maluwag ang tornilyo. Wala sa tamang pag-iisip. Kasi yung mga salita niya napaka-morbid. Mga salita na kumbaga ay hindi natin inaasahan. Hindi inaasahang maririnig sa isang tao na nagkaroon ng maayos na disiplina at training. Pero kung magbanta, ang pinagbabantaan niya, lalo na, hindi lang yung Pangulo natin, yung mga kaalyado ng Pangulo, edi pati yung mga pro-government vloggers, yung mga PBBM vloggers. Kasi nga, DDS po ito, maka-Duterte ito, na hindi mo maintindihan kung bakit. Kaya galit na galit siya sa mga vloggers na nagtatanggol kay PBBM. Na pinagbabantaan niya, actually napanood ko yung ilang video nito Hindi ko talaga, grabe, as in grabe. Parang hindi ko kayang tanggapin o marinig sa isang normal na tao. Wala po ito sa hustong maayos na pag-iisip. So ngayon, dahil nga sa lantaran niyang ipinagmamalaki at talagang hayagang pagbabanta sa mga vloggers, mga BBM vloggers na, kaya yung mga sikat na BBM vloggers, natakot yung iba. Meron namang hindi natakot na ang sabi nga ay wag daw pansinin ito kasi nga may saltik daw. Pero alam niyo mga kababayan, may saltik or wala, normal man ito o abnormal ang pag-iisip nito, hindi po tama na payagan ito na nagsasasalita dyan sa social media ng mga ganito. Kasi
pwedeng pamarisan, makaka-impluwensya. At saan kaya ito nanggagaling? Saan ito humuhugot ng ganitong klasing walang pakundangang pagsasalita, pagbabanta? Well, malinaw. Dahil sa ito ay supporter ng mga Duterte, saan pa man ito makakakuha, saan ito huhugot ng mga ganitong klaseng pananalita? Hindi nga ba't yung mga iniidolo niya, itong mga Duterte, ay mahilig ding magbanta? Kahit na itong kababaing tao na Vice President Sara Duterte, morbid din kung magbanta. Kaya, dati na itong may sayad, di lalo pa na lumala ang sayad sa utak ng mayroon siyang pinapamarisan, yung kanyang iniidolo. So ngayon nga po, maraming mga pro-BBM vloggers ang nagsumbong sa mga otoridad. Kaya nga ito ngayon, dapat talaga po ito ay matigil na. Kailangang may gawin dito ang mga otoridad talaga. Hindi ito pwedeng hayaang mamayagpag dyan sa social media. Abay, ewan ko ba naman dito sa YouTube? Akala ko ba mahigpit ang YouTube? Na hindi pwede yung mga hindi katanggap-tanggap na mga salita? Mahigpit kayo sa salita, di ba? Ako nga, yung mga vlog ko, kahit na para sa akin ay hindi naman talaga malaking issue, ay nai-issue. Pero may mga vloggers po na nagmumura. Di ba? Kahit na isang pro-government vlogger, matindi kong magmura. Pero ewan ko ba kung bakit hindi ito pinapansin o bakit pinapalagpas ito ng YouTube? Selective ba ang YouTube? Ito nga, itong mga anti-Marcos vloggers na ito, kagaya ni Clemente Dado, na ganun-ganun na lang kung magsalita. Matitindi, morbid nga. Pero bakit nandiyan dyan? Nasa social media. Bakit hindi ito napapansin ng YouTube? At ito nga po, actually, nagsumbong po yung mga BBM vloggers na natakot. Mayroong nagpa-blatter, may nagpunta ng NBI, dahil dapat naman talaga. Ngayon, dahil po ito ay talagang dapat sa NBI dalhin ang kasong ito, pero ang nakapagtataka lang, bakit ipinasa ito ng NBI ni Director General Jimmy Santiago kay General Torre? Kung tutuusin, parang iba naman yata ang papel ni General Torre. Parang iba naman yata. Ewan ko lang kung pwede ba ito sa CIDG? Kung saan si General Torre ang head? O di ba, bakit sa NBI, bakit sa inyo nagsumbong yung mga tao, bakit ipinapasa ninyo kay General Torre? Well, nagpapakita yata ito na hindi ninyo kaya yung trabaho ninyo. Akala ko ba itong Director Santiago na ito bigatin ito? Bakit mukha yatang tila yata inaatrasan yung ganitong mga kaso? Kagaya ng inatrasan nyo na rin ba yung kaso kay Sara Duterte? Kasi hanggang ngayon, dahil hindi kayo sinipot ni Sara Duterte, ay wala na kayong ginawa. Hinayaan na lang ninyo ng ganon? Dahil hindi sumipot, pinabayaan na lang. Tapos ito ngayon, may bagong kasong inilapit sa inyo, itong tungkol sa si Raulong vlogger
na nangbabanta ng buhay ng mga kapwa-vlogger at buhay ng Pangulo, ngayon ipinapasa ninyo kay General Torre? Well, sa totoo lang, ako'y natutuwa naman na ipasa kay General Torre dahil si General Torre ay totoong matapang. Walang kinakatakutan. Talagang nagtatrabaho. Nakapagtataka lang kasi na kung bakit NBI. Akala ko ba ang NBI dapat katakutan ng NBI, pero bakit parang umuurong yata? Bahagang buntot? Umpisa kay Sara Duterte. Ano na nangyari? Ano na nangyari sa mga kaso na inilapit sa inyo? Yung pagbabanta sa Pangulo. Yun ang inilapit dyan sa NBI, di ba? Ano na nangyari? Kinaya kayo ni Sara Duterte na hindi kayo siputin. Kinayan-kayanan kayo na isnab-isnabin ng isang Sara Duterte. Tapos ngayon, dahil na isnab kayo, parang pinaglaruan lang kayo ni Sara Duterte, ngayon pati itong vlogger lang, isang hamak na vlogger lang, ordinaryong mamamayan na nagbabanta din, kagaya nung iniidolo niyang Vice President, inuurungan ninyo? Ano na lang pala ang kakayahan ng NBI? Kung umuurong kayo sa trabaho na inilalapit sa inyo? Naduduwag ba kayo? Ayaw ninyong banggain ang Duterte? Dahil itong dado na ito ay maka-Duterte ito, DDS ito. Ayaw ninyong banggain ang Duterte? Anong saysay na nandyan kayo, General Santiago? Ano ang papel ninyo dyan? Ano ang saysay na inilagay kayo dyan? Sumasweldo kayo. Sinasahuran kayo ng gobyerno ng taong bayan. Tapos ayaw ninyong trabahuin yung dapat ay trabaho ninyo. Sige nga. Parang inaamin nyo ba na mas matindi si General Torre kaysa sa inyo? Mas matapang, mas maaasahan, mas reliable, mas dependable si General Torre kaysa sa inyo, General Santiago. NBI versus CIDG. Anyari? Bakit? Parang nabahagang buntot ninyo dahil DDS ito na isinumbong sa inyo. Paano na lang pala kung walang General Torre? Dahil si General Torre, kilalang kilala natin na talagang reliable na alagad ng batas. So kayo, NBI, wala kayong kwentang alagad ng batas? Ganun ba yon? Parang inamin nyo na lang Parang inaamin nyo ngayon na sinusukuan ninyo itong ganitong klaseng kaso na kung tutuusin wala naman ito hindi naman masyadong mabigat ito. Kumpara doon sa kaso kay Sara Duterte. Ano sa inyo dyan? Inaamin ninyo, parang isinusuko ninyo, inaamin ninyo na talo kayo ni General Torre. Ganon. Hello, NBI. Mukha yatang ano ba? Well, ang tabayanan na lang natin mga kababayan ng mga susunod na mangyayari. Parang hindi na nakakabilib itong, akala ko ba, kaya ito inilagay ni PBBM dyan, itong General Santiago na ito dahil, ano ba ito? As in parang Superman? O di mas Superman pa pala si General Torre kung ganun. Sana magkaroon pa ng maraming General Torre. Or si General Torre na lang kaya ilagay sa NBI. Walang kwenta. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching and
See you in my next vlog. Mahalin po natin ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.